sa kakao. Nako, ugod-ugod na. Oh. Si ano ha, si Bato. May buwelta sa banat ni BBM. Ay, eto na. Ganin nyo ha. Tragis din Bato. Alam ka naman Bato, baka sasabihin na naman, ito hindi ko pa napanood ha. Baka sabihin na naman ito ni Bato, lumapit ka dito nang masapak ko yung kabilang mukha mo pa kasi di pantay para pumantay yung ngiwi, sabi niya. Hindi niya alam na yung palang representative na yun ay stroke survivor. Sabi niya, tignan mo, tabingi yung pisngi mo. Hindi natin alam kung sino sumapak niyan. Lumapit ka dito, nang sapakin ko yung kabila para mabalanse. Ay, naku, si Bato. Ganyan ba gusto nyong iboboto ninyong ano? Ganyan ba gusto nyong iboto nyong tawag dito? Ganyan ba ang gusto ninyong ibotong senador? Makita mo lang tabingi ang panga, sasapakin para pumantay. Hindi mo alam, stroke survivor pala. At saka isa din yan si Bato, sasabi niya, yung tatay ni Kian, nakita namin maraming tato. Payat, bungal, adik yun. Papatayin sana namin. Sorry to God, si Kian ang namatay. Putang ina, yan pala ang basihan nila noon ng panahon ng tukang. Pag nakitang mapuro tato, payat, tas nabingi ang baba, bungal, adik na pala yon. Kaya si Kian ang napatay instead na yung tatay. Ito, pakinggan. Ito ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Wala namang nagsabi, Senador Bato. May buwelta si Bato kay BBM Wala namang nagsabi doon, Bato, na hindi mga abogado yung kasama mo. Wala rin namang nagsabi na hindi ka PNP chief noon. Ang problema lang kasi doon, aanhin mo yung pagiging abogado ninyo. Aanhin mo yung pagiging PNP chief mo. Ngayong senador ka nga, ano bang nagawa mong batas? Kaya nga masakit talaga pag si Marcos ang bumawi. Nakaraan, bira kay PBBM. Ngayon ang bumalik si PBBM, wala namang sinabing pangalan, nasasaktan kayo. Kaya nga sabi ni BBM, sinalo nila Mamueng, mga guilty. Kaya nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, nag-arayan. Nagsakita, sabi nga ni BBM, parang nagbibenta lang ng suka na binigyan ng COC. Totoo naman talaga, bakit? Lahat ba ng mga kaalyado ni Bato ngayon na tumatakbong senador, ng mga taga-PDP laban, ano bang nagawa niyan sa bayan? Sabihin natin, mga taxpayer yan. Di ba? Mga taxpayer yan. Ang problema lang kasi, ano bang credential para iboto sila? Di ba? Yun lang naman ang tanong Ano ba ang basihan ng tao para iboto kayo? Ganon kasimple. Katulad kay Kibuloy. Ano bang rason para iboto namin para maging senador si Kibuloy? Paano kung manalo yan dyan? Baka lahat ng staff sa Senado, pagre-rapin lang niya. Ganon ba ang credential? Ito, Bato, hindi naman ako nakarating sa narating mo, pero hindi natin kailangan ng civil. Bakit? Hindi na tayo mga bata dito. Isipin nating mabuti. Ito, pangaralan kita Bato kasi baka kulang. Alam ko, PMER ka, baka kulang. Baka magaling ka lang sa pagkalabit ng trigger ng baril, magaling ka lang mag-assemble ng bala at mag-assemble ng baril, pero pagdating sa utakan parang wala yata. Magaling, tawag doon, espesyalista ka lang pagdating sa baril. Pero pagdating sa isipan, wala. Ito sa totoo lang, i-explain ko sa inyo. Alam nyo, ang mga pumapasok, or mga tumatakbong politician, parang nag-a-apply ng trabaho yan. Hindi talaga parang nag-a-apply ng trabaho yan sa gobyerno. Bakit? Ganito yan.
Kung tayo nga, ako noon nagtrabaho ako sa sa fast food. Anong interview sa akin ng HR? Willing ka ba magtrabaho kahit saan? Yeah? Willing ka ba magtrabaho sa anumang oras? Ulan o init? Willing ka ba? Yes po, ma'am. Fit to work ka ba? Yes po, ma'am. Ako nga, ang responsibility ko bilang worker o bilang crew sa fast food, maglinis, mag-ayos, mag-serve ng pagkain. Ang responsibilidad, no? Pagpasok, alam mo, NBA player short, kayo yung mga fake news Bakit? Tignan mo, wala kayong mga mukha, puro lang kayong mga gamit pangalan. Pagpasok mo sa politiko, sisilbihan mo taong bayan. Okay lang sana kung ang papasukan mong politiko na trabaho, barangay chairman, kagawad, sekretary sa barangay, treasurer sa barangay, medyo mababa-baba lang ang tungkulin mo. Itandaan ninyo, Senado pa, Kongreso pa. Malaki-laking tungkulin yan. Tapos papasok ka dyan, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Di ba? Yun ang problema. Papasok ka sa Senado, tapos hihingian ka ngayon ng credential, ano bang dapat o ano bang rason para iboto ka ng tao? Ano bang nagawa mo? Ano bang background mo? Bakit ka nila iboto? Ang sabihin ngayon yan, wala, napagawa kong batas SIM card. So paano nakatulong sa bayan yon? Nagawa ko bilang senador, magdakdak sa Senado. Tapos sasabihin, I will pin you down, I-cite you in contempt. So, saan doon ang basihan para iboto ka ng tao? Punsyana, mama, hindi mo talaga makikita kung anong nagawa ni BBM kung alam mo naman sa sarili mo na may mata ka. Gamitin ang mata, hindi puro bunganga. Tatanungin mo ako ngayon, ano bang nagawa ni BBM mo? Hindi mo makikita kung magpakabobo ka. Saan ba? Hindi mo ba nakita na i-impeach si Sara? Napakulong ang mga pogo na pinasok ni Digong. Naaresto ang mga pulis na sangkot sa bilyon-bilyong droga na pinagtatago nila. Ano pa? Nabulgar ang mga kabulustagan ni Digong sa China. Hindi mo pa ba yan nakikita? Hindi ba nagawa ni Marcos yan? At higit sa lahat, hindi ka naghirap. Hindi pa ba nagawa ni Marcos yan? Masakit mang sabihin, huwag kang magpabulag-bulagan, punsyana. Matanda ka na, mamamatay ka na lang, bobo ka pa rin. Utang na loob. Dagdagan mo naman yung utak mo. Hindi ba mahirap ang Pinas ngayon? Punsyana, real talk lang. Gusto kitang sagutin, ultimo grade 1, maintindihan to. Kung naghirap ang Pilipinas ngayon, bakit may pangload ka? Alin ba inuna mong bilhin? Pangbayad sa wifi, pambili ng load o pambili ng bigas? Hindi naghirap ang Pilipinas, punsyana. Bakit? May pambayad ka nga sa wifi para mag-comment sa akin kung naghirap ka, edi sana wala kang pang wifi, wala kang pang load, binili mo sana ng bigas. Kaya yung mga sa totoo lang punsyana, ang laki ng ulo mo, walang laman. May future pa kaya anak mo pag tumanda sila at mamatay ka? Anong mamanahay nila sa'yo? Kabubuhan. Hindi ba naghirap ang Pilipinas ngayon? Putang ina mo! Kung ako yung anak mo, anong ulam? Ito, buki ko, kainin mo. Di ba? Yan yung mga sagot. Punsyana, apakabubo mo talaga. Definition talaga ng supporter ni Duterte, bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa, pangit ang lahi. Asaan yung 20 pesos na kilo ng bigas? Sabi ni Punsyana. Ito lang masabi ko sa'yo, Punsyana Ikaw mag-farmer, magtanim ka, daan-daan libo gastos mo fertilizer. Tapos ibenta mo 20 pesos per kilo ang bigas. Magtatanim ka pa kaya ulit? Hanap ka ng hanap 20 pesos per kilo ng bigas. So ako farmer. Magtatanim ako daan-daan libo.
Daan-daan libo ang gagastusin ko sa palayan. Tapos ibibenta ko 20 pesos per kilo ng bigas. Ngayon, sino pang farmer magtanim muli? Apakabubo nyo talaga, DDS. Sa totoo lang, huwag kayong masaktan sa sasabihin ko. Hahanapin mo kung nasaan ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ito ang hanapin mo na napaka-real talk na masaktan ka. Nung tumakbo si Digong, sabi niya, 3 to 6 months, pag ako manalo, ubos ang droga, papatayin ko kayo. 11 years na, mula nung natapos ang termino niya. Naubos ba ang droga? Hindi. Yun ang hanapin ninyo. Kay pinangako niya yan. Kung ako manalo, tabingi, 3 to 6 months, ubos ang droga. 11 years na, mula nung natapos ang termino niya noong 2022 hanggang ngayon. 2016, 2025 na ngayon, naubos ba ang droga? Yun ang hanapin ninyo.